Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay, good evening po sa lahat ng mga sumusubaybay. Dito lamang po sa... Wait lang muna ha. Wait lang. Dito. Okay, so... Something wrong. Something wrong sa aking screen. Wait lang muna. Ayusin ko muna. Yan. Okay. So, tingnan na po tayo. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay napasya lang, ano, sa live na to kasi biglang may tumawag sa akin kasi born again yata to, no? At nagtanong, again, ambush na tanong, pero nang naunahan ko yung strategy, biglang nag-end call. Nalala niyo yung dati kong post doon sa YouTube channel ko po na Bro Jando Alabado TV. Nalala niyo po 'yun. May biglang tumawag sa akin, no? Nagpakilalang born again daw siya. At nagtanong, pero yung tanong niya kasi naunahan natin yung kanyang technique. So, ang ginagawa, lumiliko sa ibang issue, di ko naman pinapapasok. And ito naman, may tumawag naman sa akin, bago lang talaga tumawag sa akin. Sabi niya, ikaw ba'y naniniwala ka ba na ikaw ay anak ng Diyos? Sabi ko naman, bro, nasa Bible naman yun 1:12. Sabi sa Bible 1:12 na sino mang tumatanggap kay Kristo ay kinikilala niyang anak ng Diyos. So, ako bro, nung ako'y nabautismuhan, ako'y nakumpirma, tinanggap ko naman po si Kristo. So, pag naniwala ako dun sa 1:12, din anak ako ng Diyos. Malibang ka na lang kung ayaw mong maniwala dun, hindi ako magiging anak ng Diyos dun. So, bigla siya napunta sa, ibig sabihin, dahil anak ka ng Diyos, ligtas ka na. Sabi ko naman na bro, ang sabi kasi sa unang Korinto 9:27, so ang nangyari, nabaliktad ko siya doon. Tinanong ko siya nung pagkahulugan doon sa verse 25. Ito ating basahin sa verse 25, ano? Bisaya kasi yun eh. Tagalog, ito ko sa Tagalog muna. Sa verse 25, tinanong ko siya tungkol dito. Ano ibig sabihin nitong gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon? Ano ibig sabihin ng gantimpalang hinahangad na panghabang panahon? Sabi niya, reward. Ano ang reward? Ano ibig sabihin ng reward na yan? Para bang halimbawa, pumunta ka sa paaralan, aral ka ng grade 1, tapos pumasa ka, nagkaroon ka ng mga ribbon. Para ba ka napunta ng ribbon? Ba't ka napunta sa ribbon? Hindi naman ribbon pinag-uusapan dito. Ano ang ibig sabihin ng sinasabi diyan na gantimpalang hinahangad na panghabang panahon? Ano ibig sabihin niya? Reward nga, reward. So, nahirapan siya dito, nung tinanong ko siya dito kasi, sabi ko sa kanya, alam ko kasi yung yung leading question mo. Ang leading question mo, maglilid yan sa akin na gusto mong pangunahan ko ang Diyos kung ano yung hatol niya sa akin. Na para ba tinatanggalan ko siya ng karapatan na ako'y hatulan. No, kasi lahat kasi hatulan sabi niya, anong natahatulan? So, tinanong ko siya sa 37, ano ibig sabihin ni Apostol Pablo kasi nasabi niyang, gayoy hindi ako maalis. Subalit pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ito upang sa gayoy hindi ako maalis. Ano ibig sabihin sa term niya na hindi ako maalis?
So, nahirapan dito yung tumawag na born again at sabi ko sa kanya, meron ka bang FB account para doon lang tayo magtawagan kasi lowbat yung cellphone ko. Actually, talaga lowbat yung cellphone ko kasi yung charger ko nandoon kay Michael, no? Yung charger ko nandoon kay Michael, so hindi ko magamit yung charger ko kaya hirap ako maghanap ng charger ngayon. So, try ko lang bukas paghanap ng charger na maaari kong magamit, no? Dahil sa as of now, hirap talaga ang pag-charge dito. Nasa 18% pa lang ako kanina pa to. So, yun ang ano doon, yun ang tanong ko sa kanya at nawala siya na parang bula. Okay, so i-try natin tawagan ulit, baka sakali na sumagot na yung caller na born again. Alam ko naman ano to eh. Ito ay kadugo nung unang tumawag sa atin na nabutata rin. So, try ko siya tawagan ulit. Ito, tawagan ulit ano. Baka sakali sumagot. 9613 ang last na kanya number. Okay, tingnan natin. Kita nag-ring. Ito tawagan, baka sakali sumagot. Yun. Pinapatay niya. Pinapatay niya. Ano kaya? Na ano siya siguro. Ulitin ko tawagan ha. Ba't niya kasi pinapatay? Pinapatay niya yung call. Born again siya, 9613 ang last sa kanyang number. 9613. Dapat yun talaga niya. So, una natin pilitin. Dahil namatay na. Isa matitawagan natin yung manawag daw sa live. Okay? Ito tayo sa manawag daw sa live. Tatawagan daw natin. Manawag daw siya pag ako ay nag-live. Okay. Siya ang tawagan natin. Baka sakali sumagot ito. Call ended. Wait lang ha. What kind of call ended? What's wrong? Ikaw ba ATM? Ikaw ba Globe? Ikaw ba Smart? Ikaw ba Token Text? Ano ka ba? At tawagan sa gamit ng Globe natin baka sakali sumagot. Baka mali yung number na tinawagan. Maling network yon. Kasi yung number niya sa screen, ano yan eh, talk and text ko yan, no? Talk and text number. So, calling via SIM to. Natin, sasagot ba? Okay, cannot be reached. So, sabihin dito ay TM. So, ating textan. Nakauli na ko. Panawag na. O yan, nakauli na ko, panawag na. So, itong mga taong ito, tumatawag pag naka-offline ako. Hindi ako naka-live, tumatawag sila. Pag sinabi ko nang naka-live, pinapatay agad yung call. Ano na bang nangyayari sa mundo? Okay, ganun pa man, tuloy ko muna ang pag-charge niya kasi nasa 18% pa talaga siya. Sobra talaga mahina ang charging niya ngayon. So, move tayo ngayon sa babasa na lang ako ng mga comment section natin sa live, no? So, akala ko pa naman, may live ko yung ano nila, yung kanilang mga banat. Nako! Sabi ni Alex Digit, maayong gabi bro JD. O sa mga gusto magtanong, pwede po kayong magtanong to sa comment section or tumawag dyan sa cellphone number na nasa screen. Okay? Pwede rin akong video call gamit yung aking messenger sa Brad Jando Alabado. At
Makikita po kayo sa screen. Okay, good evening from Juanita Neri. Good evening, brother Jundo. Baba Jundo pa. Para bang Jet Kundo. No, Lydia Dolera. Good evening, JD, and God bless you. Okay, Elpidio Estrada, ako Sar Junior. Good evening, bro Jando. Good evening din po sa iyo, bro. And then Yamunteo, good evening, bro Jando Alabado. Advance Merry Christmas and family. Oh, Merry Christmas po sa lahat ng mga ano diyan. Oh, Merry Christmas. Mga nase-celebrate. Uy, natuklasan ko si LNG White pala is agree pala sa Christmas tree. Agree pala sa Christmas. Ano nangyari sa mga Sabadista ngayon? Ba't salungat sila kay LNG White? Nadiskubrihan ko. Oh, meron akong mga dokumento ngayon kung saan si LNG White pala ay pro-Christmas. Pero itong mga Sabadingding na ito, ba't tutol sila? Ito nangyari. Aragon, Juban, mga bro, didi, mga gabi, Tess, Karen, Ibanez. Good evening, Brad. Doms Olivar Veralio. Good evening, bro JD. And Lomotak Neneng. No, lumina yung internet Wait lang. O yun, lumina yung internet natin. Wala yung internet at humihina. Kaya nangyari dito. What's wrong? Yan. Humihina ang ating internet ngayong gabi. There's something wrong with the line. No? So, tuloy ako ng pagbabasa. From Ronaldo Sumo, good evening po, bro JD. Merry Christmas po. God bless. JJ Camus Duque, mapagpalang gabi sa lahat. Watching from Nueva Ecija. And Arlene Minyoza, Merry Christmas, bro. And JB Luyao de Lima. Good evening, bro. Roel Balala, good evening, brother Jando. Merry Christmas. God bless you. And Sam Siega, Merry Christmas to you, bro JD. LG Gabini, maayong gabi, bro. From Junjun Allen, good evening po sa lahat. Merry Christmas sa lahat. God bless us all. Amen. And Walter Apple, good evening, bro Jando. Melchor Suson, mayong gabi, bro. Mayong gabi po ninyo. O, na-discoveryhan ko pala. Wait lang, tinong ko muna itong yung aking dokumento, Ito, meron palang mga libro si LNG White pala na agree siya sa Christmas. Wait lang, teka saan ko ba naisip yun? Against ba si LNG White sa celebration of Christmas? Hindi pala siya against. Katunayan, meron siyang sinabi dito sa kanyang libro na The Adventist Home, page 482. Sabi niya, Christmas is coming. And as the children think of the gifts they are to receive, let parents teach them to bring their offerings to God. Let the gifts they bring to Him be in accordance with their ability, and let them remember that He gave His life for them. Ano sabi ni LNG White? Christmas is coming, and as the children think of the gifts they are to receive. Tama sinasabi ng isang pastor sa Badista na huwag niyong kukontrahin ang Christmas hanggat wala kayong maibigay na tamang petsa. Tama yung sinabi nung nung pastor sa Badista, hanggat wala kayong petsa, sabi niyo hindi December 25, nasaan yung ebidensya niyo? Ilatag niyo muna. Kasi tuturo kayo ng tuturo, ano kayo sagot? Bigyan niyo muna ng tamang sagot. Ano ba ang tamang sagot kung hindi December 25? Ano ba ang tamang sagot? Ilatag niyo muna. Yun ang sabi ng kanilang pastor sa Badista. At wala pang SDA nakapaglatag. Katunayan, si LNG White pala ay sang-ayon pala sa Christmas. Dagdagan pa natin ano pa sabi ni LNG White dito. Pero pa siya sinabi dito ito ay nasa Review and Herald, December 11, 1879. Sabi ni LNG White, the tree may be a significant reminder. Itong tree dito is referring to the Christmas tree. The tree may be a significant reminder to us of the great gift of God to us in giving His Son to die for the world. Let the gifts placed upon the tree be sanctified by prayer. So sa madaling salita, sang-ayon pala si LNG White sa Christmas tree.
Sang-ayon siya sa Christmas, sang-ayon siya sa Christmas tree. Ano pa sabi niya sa The Adventist Home, page 481? It is not pleasing to God that such a spirit should prevail at this season, and the true object of Christmas be lost sight of in an exchange of gifts. So sabihin, tinututulan niya yung mga hindi yung mga kumukontra. Hindi si Ellen White tutol sa pagdiriwang ng Pasko, ngunit binigyang diin niya na dapat itong maging sentro kay Kristo. So wala talaga siya pagtutol. Ito pa sabi dito, si Ellen White ay nagpahayag na ang Pasko ay hindi dapat itakwil. Ano? Ang Pasko ay hindi dapat itakwil o ituring bilang masama, sapagkat maaari itong maging isang pagkakataon upang ipalaganap ang pananampalataya. Sabi niya, as the 25th of December is observed to commemorate the birth of Christ, as the children's minds are directed to this event, parents can use it as an occasion to teach them by object lessons the precious truth about His coming to save the world. Yun ay nasa The Adventist Home, page 478. So, wala palang tutol si Ellen G. White na December 25 ang birthday ng Panginoong Jesucristo. Wala siyang tutol na ang December 25 ay Christmas. Anong nangyayari sa mga aliporis niyang ito? Ba't tinututulan siya? Akala ko ba siya propeta? No? So, mas maganda siguro na pag may na Seventh-day Adventist, tanongin ko siya, agree ka ba sa sinabi ni Ellen G. White? Diba sabi niyo siya ay propeta? Agree ba kayo na si Ellen G. White ay sumasang-ayon na ang 25th of December is a commemoration of the birth of Christ? Sang-ayon ba kayo doon? Pag sumang-ayon sila doon, then talo sila. Ganoon lang kadali. No? Sabi naman dito ni Presi Legaspiro has, good evening bro Jando. Mga Sabadista, nasa live na ako, tawag na kayo. Yan na. Tumatawag kayo na hindi ako hindi ako available eh. Yung dapat sana available sana ako, no? Para naman maging maging maganda yung ating pag-uusap. Sige, call na kayo. Salamat. Merry Christmas. Merry Christmas. Uy, kala ko pa naman may nag-message sa akin si Father Darwin at ako naman nag-hit sa kanya ng Merry Christmas. Ho 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 ho. Yun. So siya pala yung para sa akin kanina. Okay. Sabi naman dito ni Perlan Galban, good evening po Brother Jando, God bless. Sabi ni Jolito Garong, mayang gabi bro, shout out taga Malitbug ni. Malitbug? Asa ito na Malitbug? Asa Malitbug na bit? Mindanao, Visayas o Luzon? It's either in Mindanao, Visayas kasi Visaya ang nagsulti. Oleg na Zupro, good evening po bro Jando, advance Merry Christmas sa lahat na bumubuo ng punto por punto at sa lahat ng CFD watching from Punta Santa Ana, Manila. Fighting Maria, tatak CFD with a humble heart. Uy, Punta Santa Ana, Manila, silingan din mo sa INCDI. Lito Plaza, ha, good evening bro. Uy, si Salram Ganob na pikon. No? Ingon si Ernie Alfonso, sabi bro Jando ng iba, araw daw Pasko. Sa sa ang dating daan, araw-araw Pasko. Di ako totoo, di ako niniwala doon. Araw-araw Pasko. Sa kanila daw, everyday Christmas. Saang doktrina nyo nabasa? Doktrina ng ang dating daan nakalagay, everyday Christmas. Saan? Kasi sa kanila kasi yung Pasko kasi hindi yung Christmas eh. Sa kanila yun ay Paskwa. Paskwa, nangungopia doon sa Judaism ng Paskwa.
Pero yung kanilang Paskwa is everyday. Eh, hindi naman yun Christmas. Iba yung Paskwa kasi sa Christmas. No? Iba yung Paskwa sa Christmas. Ang pinaglalaroan nito yung term Pasko. May Pasko sa Biblia. At yun ang Paskwa. Hindi yun tinutukoy naming Pasko. Kasi ang Pasko namin ay Christmas. Yung Pasko o Paskwa sa Biblia is a Jewish celebration. It is a Jewish celebration commemorating the angels, the Passover, when the angel passed the Israelites during their time in Egypt. Sila nilagpasan, naglagay sila ng dugo sa kanilang mga pintuan. Ang tawag nila doon Passover, Paskwa. Yun, hindi yun ang Christmas na tinutukoy ng mga Katoliko. So, iba yung kanilang termino dyan, Ernie Alfonso. Okay, Perlan Galban, Merry Christmas and Happy New Year. Punto por punto, faith and morals, to the point, Brother Jando Alabado. Talagang kumpleto. Sabi ni Jimmy Monato Jr. pa-was out watching from Valenzuela City. O si Joey Andrada Gutang. Sabi niya, good evening bro JD. Watching from Dos Marinas, Cavite. Advance Merry Christmas everyone. O. Sabi naman ni Montejo, Zalram gano bright ka, sulod ka sa live ni bro JD. Pakita na imong ka bright diha. Kaya lagi na mo sulod lagi. Ako magul magunahuna. Labong kayo dyan, manawag. Labong sa kwad, ikatawag. May manawag po, may balaan nila galing nga murag na permero pa lang ang nalulugi na sila, wala din na manukol. Oh. Ito na nawag ganina, di na mo tubag. May balaan niya yung kuhan. Ako yung kontra. Diyan dun eh. Oh, ay, gipalong. Dali siya palong ay. Dali. Gani haingon siya, dili siya makasabot subong sa salita pos gawa sa Bisaya. Hindi ko maintindihan to. Okay. So, sabi din ni maayong gabi Ibra Jando. O pwede mo mangutana ha gamit ang comment section or mo text akong number or mo tawag ang mga protestante. Mas pwede kung protestante ang manawag kay aron nagyo dialogo metabo ba. Okay, si Bernardo Ibarzabal, good evening po bro JD, watching from Las Piñas City. Si Jacob Espanyo, may gabi Brajando, watching from Cavite. Tanong ko lang, kinsa man ng babae na tinutukoy sa Genesis 3:15? Okay, sa actual event, si Eva na sa actual event. Pero namanggod siya kuan. Meron kasi siyang prophecy behind. At ang prophecy behind is not referring to Eve. Kasi si Eve is nalaglag na sa kapangyarihan ng demonyo. Nalaglag na. Samantalang ang babaeng tinutukoy dyan sa prophecy is tatapak sa ulo ng ahas. Tatapakan niya ang ulo ng ahas. At yung ahas na yun ang Diablo. Tatapakan niya, hindi si Eva ang tatapak dun. Dahil si Eva mismo natapakan na ng ahas. Siya mismo natalo na nung siya ay nagpatukso. Pag yan kinain mo, ay hindi ka mamamatay. Mabubuksan pa yung isip mo at makikita mo kung ano pinagkaiba ng mali sa tama. Gusto maranasan ni Eva, kinain niya. Kanya pang dinamay si Adan. No, babae talaga no, minsan pahamak. Si Adan, nung sila tinanong na ng Panginoon, nagsisihan pa sila. Sabi ni Adan, yung babae kasi binigyan niya ako ng pagkain. Sabi naman babae, yung ahas kasi siya yung nagtukso sa akin. Kaya yung ahas yung napagbuntungan. Pero dami pa rin silang lahat. No? Kasi yun ay kanilang, kumbaga may participation nangyari ba? No? Yung babaeng nandoon sa actual event is si Eva. Pero ang tinutukoy ng propesiya na tatapak sa ulo ng ahas ay hindi si Eva. Ay hindi si Eva. Kundi yung magkakaroon ng binhi na tatalo sa Diablo. Sino yun? Alam niyo na kung anong sagot yan, mga Seventh-day Adventist.
Asterio Janiola Cotillas. Merry Christmas, bro JD. And Gaga Arisa Labisores. Good evening, bro. Watching habang nagluluto ng harumaki. Ano yung harumaki? Ha? Yung ba yung kinakain ni Naruto? Ay, hindi pala. Ano pala yung kay Naruto pala? Ramen. Ramen Naruto ko yung kay Naruto. Okay, Ernie Alfonso, Amy po yun, Merry Christmas to all. O Leticia Liquasen, sa Ilocano din ang Pasko ay Paskwa. So Merry Christmas to you in Ilocano is naragsak a Paskwa you. O yun na nga. Yung pinagalawa nito ng mga nating daan yung terminong Pasko. Pasko. Ang tawag diyan sa terms of fallacy is fallacy of equivocation. Using a term without defying what meaning is intended. Using a term without defying what meaning is intended. Sa Biblia may Pasko. Ang sabihin Paskwa, Passover. Yung atin naman meron tayong Pasko. Ang ibig sabihin Christmas o commemorating the birth of Jesus Christ. Ang tanong, pareho ba yon? Ang sagot, hindi magkapareho yon. Pero pag ginagamit yung termo ng Pasko, yung Pasko nyo, hindi yan ang nasa Bible. Ang Pasko namin yung nasa Bible. Ibig sabihin, ang ginagawa nilang Pasko, nangongopya sa Judaism. Anong tawag mo dyan? Pirated. Ha? Ang tawag mo dyan, pirated. Kasi hindi nyo naman lahi yung nandoon sa Ehipto na naalipin, hindi nyo naman lahi yun eh. Ba't ka gagaya-gaya? Ibig sabihin, pinipirata. Ganun yun. Okay. Bernardo Barsabal, Merry Christmas everyone. And Leticia Duran, hello po from La Union. And T. George Anibar, good evening bro Jando. And Edison De Miguelio, good eve bro JD catching dire Domingag Sambuanga del Sur. Oh Domingag, di ako na bautismuhan. Joe Barangan, Merry Christmas bro Jando, watching from Ayala Center Cebu. Uy, taga Ayala madinidi ay. Dati nung apply ako doon sa Consolacion, merong job fair doon. Yung nag-interview sa akin, you know, this is what you're going to do. You have to go to Ayala. Huh? I said, listen carefully. Pay your attention. You have to go to Ayala. Alam niya po naman ba? Ay, Ayala ka karon. Ano, commercial sa TV? Ayala! Ano yung Ayala? You have to go to Ayala. Hindi ko makalimutan yun. Doon sa Consolacion Cebu, nagkaroon ng job fair. Yung nag-interview sa akin, pag nagbanggit yung terminong Ayala, Ayala, sasabihin niya, Ayala. Nakapagtrabaho lang ng call center, ang OA mo na. Yung nag-interview sa akin, nandidiri ako sa kanya. Bisaya yung mukha, tapos makapagsalita ng Ayala, sabihin mo naman, Ayala. Ayun, no. Hindi ako nagtagal sa kanya. Hindi ako nakuha eh. Yung nakuha, yung ganyan ng buko, pinahiga talaga oh. Yung nakuha. Okay no, and Delphin, Pano Rabago, Merry Christmas for JD, og sa tanan kapuntos, and Dasha Gregorio watching from Singapore, Merry Christmas sa tanan, and God bless everyone. Archie Jackson, happiest Christmas, punto por punto. Oy! Ngayong December 25, anong petsa yung, anong araw yung December 25? Wednesday! Since 2020, nagsagawa tayo ng video call sa Jerusalem every December 25 at 12 midnight. Para ipakita na talagang walang makapal na snow sa Jerusalem. At ngayon darating na December 25, magkakaroon din ulit tayo ng video call from punto por punto Jerusalem, yung PESMA Plus.
Sila ating kontakin para makita natin talaga bang merong makapal na snow sa Jerusalem this year. Kasi 2020, wala lang makapal na snow eh. 2021, walang makapal na snow. 2022, walang makapal na snow. 2023, walang makapal na snow. Baka ngayon, may makapal na snow na. Okay, kasi si Eli Soriano kasi, pag siya nagpalabas, tingnan ninyo, posibleng lumabas yan ng mga tupa. Ang mga tupa. Bakit? Mga yelo. Ano ang kanilang mga tupa? Mga yelo? Uy! Sabi ni Brother Juban, Soriano Rufo, ang mga tupa pala, kahit may yelo, kumakain pa rin. Kumakain pa rin sila, lumalabas pa rin sila kahit na makapal ang yellow sa labas. Pero sad to say, said sa Bethlehem, Jerusalem, malakas lang ang snow dyan sa kalagitnaan ng January at February. Pero sa December 25, tanging yung Mount Tabor lang. Mount Tabor ba yun? Hindi. Ano yun eh? Anong mount yun? Nakalimutan ko anong mount yun. Yun lang ang nagni-negative 1. Yun lang ang nagni-negative 1. Pero yung area kung saan napakita yung anghel sa mga pastol, at saka doon sa lugar kung saan isinilang si Kristo, yung actual location doon sa Church of the Nativity, walang snow na makapal doon during December 25. Malamig lang yung hangin pero wala siyang snow. Dahil lalabas lang ang snow, magni-negative 1 lang yan sa kalagitnaan ng January at February. Okay, Vicente Miheliano, good evening Bro JD at sa lahat na nandito. And then Dia Didox, pa-shout out bro, watching about kay Rebecca, pinagpipilitan ng mga Muslim na 3 years old pa daw siya noong nagkaroon ng relation. Salamat. Yung sa Muslim kasi, iba yung kanilang pananaw doon. Huwag kayong magpaniwala sa Muslim pag sila yung nagpaliwanag, iba talaga. Meron kasing pag-alternate na nangyari. Meron pag-alternate na nangyari to fit the Quranic understanding. Saan ko ba nabasa yun? Lang binago nila yung words to fit the Quranic understanding. Saan ko ba nabasa yun? Wait lang, double check ko lang dito. No? Binago nila yung takbo ng kasaysayan, no? Wait lang. 11, page 11. Tinan ko lang nga dito. Ito ay quotation from the book na The Great Deception by Abed Al-Masih sa pages 337 to 38. Ang sabi dito, this is a typical quotation from the Bible which has been altered to reflect the Quranic understanding. Muhammad basically accepted it until it fits into his own religious logic and personal feelings. So sa madaling salita, may mga alternative na nangyayari, they alternate the reality. Halimbawa, ang mga Hudyo, ang mga history naniniwala na ang anak na inialay ni Abraham ay si Isaac. Si Isaac. Pero naniniwala naman yung mga Muslim na si Ismail daw. Pero based on the tradition of the Jewish community, yung anak sa labas, kasi anak niya si Ismail sa kanyang helper na si Agar, no? Hindi siya makakatanggap ng actually pinaliwanag yan ni Apostol Pablo sa Galatia 4 no? Galatia 4:21 ba yun? Sinabi ni Apostol Pablo na ang mga anak sa labas ay hindi magmamana ng mamanahin ng anak na tunay, at ang anak niya sa asawa niya si Isaac, hindi si Ismael. So talaga may pagbabago. Halimbawa sa kanilang Quran, sinasabi doon na si Jesus ay tinanong daw siya ng Allah, ikaw ba'y nagtuturo sa mga tao na kilalanin kang Diyos at ang iyong ina na si Maria? Abay, naku, hindi Panginoon, hindi ko kalaman sinabi yon. Sa kanilang Quran lang yan. Kanilang Quran, alternating, sabi doon, hindi siya napako sa krus.
Asan yung ebidensya hindi siya napako sa cross? Si Brother Rico, Lance Brother Rico Bayot, nung kanyang close examine si Muhammad Rodriguez, meron ka bang may pakita sa akin na referensya maliban sa Quran na si Jesus ay hindi napatay at napako sa cross? Meron ka bang ebidensya? Walang may pakita si Muhammad Rodriguez, no? So, doon tayo ngayon kay Gangarisa Labisores. Ay, sorry, Shanghai pala. O, Harumaki, Shanghai po. Sorry po. Akala ko pagkain. Okay, go. GB Buhisan, shout out, Perater family. From Mark Nino, good evening po sa inyo. Watching from Santo Tomas, Davao del Norte. I-try natin na ating live dahil wala dito yung ano ko, so at yung ating live, susunurin natin yung live natin. And Jimmy Monato Jr., ang mga evangelist sa mga sulpot sa baba rana sila sige kontra sa Pasko sa Katoliko, pero ang tinuod ilang mga membro nag-celebrate o Christmas party o nag-exchange gift pagyud. Lagi dili mo tuog Pasko, pero mudawat o Christmas bonus. Kaya't ibigay mo na ang aking Christmas bonus. Mark Nino, good evening po sa inyo. Watching from Santo Tomas, Davao del Norte, Alexander Divina Gracia. Good evening, Bro JD, and Merry Christmas. Nakandro, Austria. Good evening, Bro JD. Why, walang protestante manawag diya. Dito sa mga protestante manawag, oy. Yung dili kumusta pala si Bro JC o si Bro Argyo? Si Bro Argyo, wala na ako balita kung kumusta si Bro Argyo. I hope okay na siya. And Bro JC, I hope okay na rin siya. Hindi pa ako nakapag-apply kay Bro JC. Nakakabalik ko lang galing dun sa amin. Okay, Alden Roble, good evening bro. Watching from Compostela, Cebu, Merry Xmas. Jarton Pahayahap, Bro John. B.E. Naay seminar CFD sa dapit from Aluran. Naay seminar CFD sa Aluran. Wako kubulura ba na bro? O baloan na. Kung baloan, weekly sila Bible study dito sa katedral. Pero sa Aluran, wala ko kubuluan na. Mark Nino, good evening po sa inyo. Watching from Santo Tomas, Davao del Norte. Okay. Yung si Mergina alis na. Akala ko watching in the phone joke. Sabi ni Ernie Alfonso, isa pa po, sabi Jesus birth, may nagpapastol. Kung December 25 daw ito, wala daw magpapastol dahil sa weather, paliwanag po bro dyan doon. Totoo yan. Totoo yan sa Jerusalem, Jerusalem. Sa December 25, malamig lang siya. Pero walang snow. Malamig lang ang klima. Para bang aircon nakabukas, halimbawa, papasok kayo doon sa isang lugar na ang aircon nakabukas, sabihin ba, bawal kumain doon ng tupa. Sabihin, bawal ipasok doon ng mga hayop kasi may nakabukas na aircon. Hindi ganun. Sa Jerusalem, pag December 25, malamig lang ang klima, pero malinaw. Hindi siya rainy. Maliwanag yung sikat ng araw. Walang snow. Walang crystal ice na mga tubig, walang ganun. Maliwanag sa Jerusalem sa December 25. Katunayan, abangan mo Ernie Alfonso ngayong December 25 ng gabi alas 12, tatawag tayo, mag-video call tayo doon sa Jerusalem. Ating tawagan si Brother Jovan at saka si Brother Romel Tembrevilla. Ating i-video call sila sa December 25 ng gabi. Makikita ninyo walang snow, malamig lang. Yung araw nga mainit ang sikat ng araw Talagang maliwanag ang araw, pero walang snow. Blue yung kalangitan, maliwanag yung cumulus clouds, tapos mayroon pang cirrus clouds, strato,
Stratus clouds pala, stratus clouds. Di, cirrus clouds. Yung stratus, kasunod ng stratus, nimbus na. So, cirrus clouds at cumulus clouds, marami doon sa Jerusalem sa December 25, pero walang snow. Walang snow. Yan, Brother Ernie Alfonso. Okay? Gagarisa Labisolis, parang ayula ba, bro? Anong ayula? Tingnan nila si... Saan eh? Sonil? Sanel? Ilang nga? So, Sonil to eh. Sonil. O, Sanel. Sanel, saan eh? Pristine? Sanel Pristine. Sabi niya, good evening bro, nanunglo ang mga Sabadista kay na ospitado sila Father Darwin and bro JC. Sagdi manunglo. Iya masiyawan na manunglo. Iya na manunglo. Kisa mga apostoles ang nanunglo sa mga kuan, sa mga pare. Wala man. Wala apostoles nanunglo sa mga pare, wala. No? Ang nanunglo, kaning mga iyas-yawa. PJ Kisyu Talaba, Brod Nico Quintana, baka may snow sa December 35. Walang snow sa December 35, wala. Tingnan nyo ha, from 2020 to 2024, 2023 ginawa natin. Nag-video call tayo tuwing December 35, walang makapal na snow. Ngayong darating na 25, abangan ninyo. Live, punto por punto. Video call tayo doon sa sa taga Jerusalem Pesma Plus. Makikita ninyo, walang makapal na snow. Abangan nyo yan. Dahil yan ay sa Wednesday ng gabi. Wednesday ng gabi ang December 25. Abangan ninyo sa gabing yan. Maggagawa tayo ng video call sa Jerusalem. Makikita ninyo, walang makapal na snow. Abangan nyo yan. PJ Kisyo Talaba, no? Sabi naman ni Mergina Alice na grabe lamig sa Middle East kaso wala naman snow, wala. Mount Hermon pala yun. Yung Mount Hermon sa December 25 naka-negative 1 na siya. Yung Mount Hermon. Actually, titingnan ngayon na Mount Hermon. Tingnan natin sa tingnan natin sa klima. Sa klima tayo ngayon. Klima. Tingnan ninyo ha. Okay, ating buksan yung ating Google. Ating buksan sa Google natin Mount Hermon. Mount Hermon. Hermon temperature. Temperature today. Nasa 1 degree Celsius na ang Mount Hermon. Sabihin, malamig na yan. Nasa 1 degree Celsius siya. Kita niyo? Ang Mount Hermon yan nasa 1 degree Celsius. Pag yan nag-negative 1, mag-snow sa Mount Hermon. How about sa Jerusalem? Bethlehem, Jerusalem. Hoy, matawag si Holy Google. Yan, magandang hapon po sa lahat. So, yun po ang ating tampok na video ngayong hapon na ito kung saan ipinapakita po natin na si Ellen G. White po ay hindi pala siya tutol sa Christmas. No? Si Ellen G. White po ay hindi siya tutol sa Christmas bagkus ito'y sinusuportahan pa niya. At sabi niya, huwag kayong mag-isip ng masama patungkol sa Christmas. Pero yung mga Sabadista ngayon gumagawa ng paraan para pasamain ang Christmas natin. Okay? So, at naputol ko lang yung video ngayon kasi tumawag si Holy Google. Abangan po ninyo mamaya ang bangayan sa pagitan ni Holy Google, ni Brother Jovan at ni Ate Arlene Kanamay sa ating live sa Straight to the Point. Ito po si John Dalapado. Nasasabi po sa inyo. Maraming salamat po at mamaya kita-kits po ulit tayo. Paalam!